Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kwentong tampok po natin sa gabing ito ay kwentong pangkababalaghan na ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na tawagin natin sa pangalang Bingig. Mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang isa na namang kwentong ito. Halina at atin ng tunghayan. Magandang gabi po, Sir Spicy, at sa inyong masugid na taga-subaybay. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Bingig, at yan po ang palayaw ko. Ako po ngayon ay kasalukuyang nakatira dito sa aming probinsya. At gaya nga, Sir Spicy, sa ating mga kaibigan, na siya nga nagbabahagi din sa inyo ng patungkol sa nangyaring kababalaghan sa kanilang buhay, ay hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong lugar. At ang bahay po namin ay malapit lamang sa paanan ng bundok. Kung kaya't basa nyo na po ang katayuan ko sa buhay. Isa po akong mahirap lamang at may simpleng pamumuhay. Ipinanganak at namulat ako sa trabaho ng aking mga magulang na nagtitinda ng bibingka sa aming bayan. Talaga naman kasing masarap gumawa ng bibingka si nanay. At ganun nga tinutulungan ni tatay itong si nanay kung paano gumawa ng pinakamasarap na bibingka. Binata pa lang po kasi itong tatay ko ay marunong na itong magluto ng bibingka. At sadyang napakasarap na ang abilidad ng pagluluto ay namana ng tatay ko sa kanyang mga magulang. Kung kaya't nung nagsama na ang nanay at tatay ko ay hindi naiwasang maituro din ng tatay ko sa nanay ko kung paano magluto ng pinakamasarap na bibingka sa balat ng lupa. Na kung minsan pag mabibigyan kami ng pagkakataon ay naglalako din kami ng bibingka sa aming mga kapitbahay. Alas 5 pa lang po ng umaga ay naglalako na kami ng bibingka kasama ng aking nakababatang kapatid. Bali 3 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. At talaga namang mainit-init pa ang bagong lutong bibingka ng nanay ko. Talaga namang sulit na sulit po dahil napakalaki po ng bibingka ng nanay ko. At kung gaano nga kalaki ang bibingka ng nanay ko, ay ganun din kalaki ang biyak ng bibingkang ito. Na binudburan pa ng durog na mani ang biyak ng bibingka. At 5 piso lamang po ang bawat isa. At bukod pa doon, mayroon din po itong sahog na buko. Kung kaya't mabilis lang po maubos ang tindang bibingka ng nanay ko pag dinala niya ito sa palengke. At tandang-tanda ko ring hindi kahoy ang gamit namin sa pagluluto kundi balat ng nyog. Bunot po ang tawag sa amin noon. Na halos maubos na ang bunot sa aming bakuran. Kung kaya't naghahanap kami ng bunot sa iba't ibang dako ng kapaligiran. At dahil nga sa araw-araw na pagbibinta ng nanay ko ng bibingka, ay halos maubos na ang bunot sa paanan ng bundok. Doon malapit sa aming bakuran, kung kaya't nakipagdayuhan pa kami sa ibang baryo para lamang bumili ng bunot na siyang gagamitin nga para sa paggawa ng bibingka. Na sa tuwing makakabili ng bunot o balat ng nyog ang nanay ko doon sa karatik baryo namin, ay kinakarga namin iyon ng tatay ko sa karusa na hinihila ng kalabaw.
Tandang-tanda ko pa nga ang isang sako ng bunot ay binibili lamang ng nanay ko iyon ng 2 piso. At talaga namang hindi ko makakalimutan na sa tuwing bagong bili ang nanay ko ng bunot ng nyug ay hindi naiiwasang nag-aaway sila ng tatay ko sa kadahilan ng palamya-lamya kasi ang tatay ko na sa tuwing uutusan ito ng nanay ko ay puro bukas, bukas, bukas na lamang. Inaamin ko rin po sa inyo mga kaibigan na medyo may katamaran po ang tatay ko, kung kaya't ang kanyang katamaran ay hindi umuubra pag nagalit na ang nanay ko dahil sadyang talaga namang napakabagsik ng nanay ko. Matawagin na lang po natin ang nanay ko sa pangalang Florinda. Kaya ko po sinabing napakabagsik ng nanay ko pag nagalit na ito. Dahil ilang beses na pong tumalon ang tatay ko sa bintana sa tuwing mag-aaway sila ng nanay ko. Ganun po kabagsik ang nanay ko pag nagalit ito. Lalo na kung makorner ng nanay ko ang tatay ko sa loob ng kwarto. At talaga namang hindi na makakadaan ang tatay ko sa pintuan ng kwarto, kundi tatalo na lamang ito sa bintana. Taong 2007, buwan ng Disyembre. At tandang-tanda kong 14 anyos pa lamang ako noong mga panahong iyon. At ang buwan na iyon ay kalakasan at mabili ang tinitindang bibingka ni nanay. Kung kaya't kalakasan ding bumili ang nanay ko ng mga bunot sa Karatig Baryo. At dahil nga nung panahong iyon ay wala na talagang bunot sa amin. Sa tagal-tagal ba naman at araw-araw na paggamit ng nanay ko ng bunot, talaga namang mauubos nga ang bunot sa paanan ng bundok. Kung kaya't pinili ng nanay kong makapaghanap at makapamili ng mga bunot sa iba't ibang dako ng baryo na malapit sa aming lugar na siyang gagamitin para sa pagluluto ng bibingka. Bingig! Bingig! Ano po yun, ay? Gisingin mo na nga si tatay mo. Sabihin mo na puntahan niyo na doon yung binili kong bunot sa kalapit baryo natin. Ano ba naman yung si tatay mo? Umagang-umaga na, tulog pa rin. Kahapon ko pa binili ang bunot na yun eh. Sabi niya ngayong araw daw niya kukunin. Gisingin mo muna doon si tatay mo. Opo, nanay. Tay, gising na po, sabi ni nanay. Puntahan na daw po natin ang binili niyang bunot doon sa Karatig Baryo natin. Tay, gising na tay. Bakit? Gising na daw tay, sabi ni nanay. Kunin na daw natin ang bunot doon sa Karatig Baryo. Ay nako, natutulog pa nga ang tao eh. Sabihin mo muna kay nanay mo, matutulog muna ako saglit. Ang aga-aga pa nga eh. Sabihin mo kay nanay mo, mga 9:00 na. Matutulog muna ako. Nay! Ano, bakit? Ginising mo na si tatay mo? Oo, nay. Ginising ko na, nay. Oh, anong sabi ni tatay mo? Kunting-kunti na lang daw, nay. At matutulog pa daw siya ng ilang minuto. Ha? Litsihan! Odong! Bumangon ka na dyan, Odong! Kahapon ko pa pinapakuha ang bunot sa Karatig Baryo natin. Bakit hindi mo pa kinukuha? Sabi mo ngayon mo kukunin. Bumangon ka na dyan, Odong! Ay, peste talaga! Odong! Gising ka na, Dong? Odong? Gumising ka na? Ay, Florinda, ang aga-aga mo naman nagsisisigaw. Natutulog pa nga ang tao eh. Bakit kailangan pang aga-aga kukunin ang bunot na iyon? Para ka namang mauubusan ng oras eh. Ay.
Pwedeng mga maya-maya na, ang aga-aga pa nga, alas 7 pa lang na umaga eh. Maya-maya naman kunti. Kay kasarapan pa ng tulog ng tao eh. Gumising ka na, Udong, kay kailangan nating makuha ang bunot doon. Paano ako makapagluto ng bibingka niyan? Ay mayroon pang nag-order sa atin sa bayan. Paano ko maipadala ang bibingka doon kung hindi pa ako nakapagluto? Sige na, kunin niyo na doon, sasamahan ka ni Bingeg. Ay nako, Florinda. Huwag mo na naman hintayin, Udong, na magalit ako sa'yo. Paulit-ulit ka na lang ganyan. Huwag mong hintayin na magalit pa ako sa'yo, Udong. Baka gusto mong tambakan kita ng bunot dyan ngayon din. Ano? Pupuntahan mo ba doon o hindi? Bingig! Kunin mo doon ang kalabaw. Ikabit mo doon ang karusa. Ano na? Alis na tayo. At agad ko ngang tinalima ang utos sa akin ng aking tatay. Matapos kong kunin ang kalabaw at ikabit ang karusa, ay tuluyan din agad kaming umalis. Na habang kasalukuyang nakasakay kami ng tatay ko sa karusa at hinihila ng kalabaw, ay talaga namang napapatawa ako at napapaisip na kung bakit kaya ganun. Bakit kaya tinatalo ng nanay ko ang tatay ko? At kung gaano nga kaliit ang nanay ko'y ganun din kalaki ang tatay ko. Puro flat lang po kasi ang nanay ko at ang tatay ko naman ay nasa 5'12". Malaking tao at malaki ang tiyan. Kung tutuusin nga talaga sa pagkaisip-isip ko pa, ay kayang-kayang buhati ng tatay ko ang nanay ko at ihagis sa labas ng bahay. Matawa-tawa talaga ako. Nang sa bungad pa lang kami ng baryo na aming pupuntahan, ay tila nakaramdam na ako ng kakaiba. Medyo may kalibliban kasi ang lugar. Masyadong matahimik at saka parang walang gaanong bahay. Yun na kasi ang unang pagkakataong narating ko ang baryong iyon. Pero si nanay at si tatay ay kabisado na nila ang baryong iyon. Lalo na si nanay dahil nakailang beses na siyang nakabalik sa lugar na iyon. At nang marating na namin ang bahay na siyang kukunan namin ng bunot ng nyog, ay mayroon akong napansin na isang matandang babae. Sa likod ng bahay na iyon, tila parang may kinakain ito habang nakaupo. Maya-maya din lamang ay nanawag na ang tatay ko. Matapos na marinig ang tinig ng tatay ko ng babaeng iyon, tila gulat na gulat pa ito. Yung mga galawang parang nabibigla. Nakita ko pang bago lingunin kami ng babaeng iyon, ay nagpunas muna ito ng kanyang bibig. At nakita kong dali-dali itong pumasok sa loob ng kanilang kusina. At sa pangalawang pagkakataon nga'y muling nanawag ang tatay ko. Maya-maya lamang ay lumabas din ang babaeng iyon sa kanilang kusina. At tila parang basa-basa pa ang pisngi nito, yung tipong bagong hilamos. Huli ko na napansin na isa pala itong matandang babae na nasa 60 pataas na ang edad dahil kulubot na ang balat nito. Pero kapansin-pansin na itim pa rin ang buhok. At napakahaba. Kayo na ba ang kukuha ng balat ng nyog? Ay kami nga po. Kami nga po, Lola, ang kukuha ng balat ng nyog. Sabi ng asawa ko, dito ko daw kukunin. At sabi din ng asawa ko, bayad na daw iyon. Bayad na nga yun. Ayun, nandun sa may puno ng mangga, kunin nyo na lang. Nakasako na yan. Yung dala niyong sako, ibigay nyo na lang sa akin. Bilang kapalit sa sakong ginamit ko. Nakatali na yan. O siya, kunin nyo na. At pakisabi sa asawa mo na kung gusto niyang bumili pa ng balat ng nyog, ay dito lang kayo bumili, ha? Marami pa dito. Sa susunod na buwan magpapaharvest ako ng nyog.
At yak, marami na namang bunot iyon. Mura lang kasing bigay ko sa bawat sako niyan eh. tig 2 piso lang. O saan ka pa makakita noon ng napakamura? Kaysa bibili ka sa iba. 4 na piso, 3 piso. Sige, kunin nyo na. Na habang naglalakad kami dalawa ng tatay ko ay napadaan kami sa likod ng bahay ng matandang babae. Nang mapatigil na lang ako sandali sa aking paglalakad dahil saglit akong nakakita ng isang patay na manok at wasak na ang katawan nito. At kitang kita ko talagang wala na itong lamang loob. Bukod pa doon, wala na ding dugo. Dagdag nagsalita naman ng tatay ko. Nakunin ko daw iyon dahil pwede pang karnihin. At dahil nga sa inutusan ako ng tatay ko ay kinuha ko naman iyon. Subalit binawi naman ng tatay ko ang kanyang sinabi. Sabi niya sa akin ay biro lang. At itapon ko daw ang manok na iyon dahil marami na daw kamandag yun. Dagdag sabi pa ng tatay ko'y nilapa daw iyon ng isang aso. Kung kaya't tinapon ko kaagad iyon. At nang makalapit na kami sa bunot na aming kukunin, ay napalingat-lingat pa ako sa lugar na nakitaan namin ng patay na manok at nagbulay-bulay sa aking isipan. At naisip-isip ko pang baka yung matandang babae ang lumapa nun dahil ang babaeng matanda lang naman ang nakita kong nakapwisto doon at nakaupo bago kami nakarating sa bahay na iyon. At dahil nga noong pagkakataong nakita ko ito ay medyo malayo-layo pa kami kung kaya't hindi ako sigurado kung manok nga ba talaga na iyon ang kanyang nilapa. Dahil bago man lamang ito lumingon ay tumakbo na ito sa loob ng kusina. At talaga namang pumapasok sa aking isipan na nagpunas pa kasi ng bibig ang babaeng iyon bago pumasok sa loob ng kanilang kusina, kaya't naisip ko talagang mayroong nilapa ang babaeng iyon. At agad ngang kinarga namin ang bunot ng nyog. At nang pauwi na kami at sa kalagitnaan na ng daan, ay tila mayroon akong napapansin na isang asong sumusunod sa amin. Hindi naman masyadong kalakihan ng asong iyon. Napansin kong aligaga ang isang asong sumusunod sa amin. At kitang-kita ko talagang nakatingin iyon sa amin habang ito'y sumusunod. Kaya hindi ko mapigilang lumingon-lingon ako habang naglalakad. Sumusunod lang kasi ako sa karusa habang ang tatay ko naman ay nagmamaneho ng kalabaw gamit ang lubid. At sa ilang beses na ginawa kong paglingon sa asong iyon, ay hindi ko na nakita pa itong muli at bigla na lang nawala sa aking paningin. At nang makabalik na nga kami sa bahay ay agad naming binaba ang aming kinargang bunot sa karusa. Na habang binababa na namin ang bunot, ay bigla na lang akong makakita ng isang aso na parang nagulat pa ako at natulala sa aking nakita dahil ang nakita kong aso ay ang asong sumusunod sa amin kani-kanina lang. Kaya't may katanungan ako sa aking isipan na kung bakit nandito ang asong ito. Samantalang hindi ko na ito nakita pang sumusunod pa sa amin. At bukod pa nga doon, ang labis ko talagang ipinagtataka na kung paanong nakarating ang asong iyon sa aming bahay ay napakalayo ng aming pinuntahan. Kulang-kulang din kasi 1 oras ang aming nilakbay bago namin narating ang pinagkuhaan namin ng bunot. Ang labis ko talagang pinagtataka sa lahat kung bakit kami sinundan ng asong iyon hindi naman kami nito kilala. At gaya nga kanina sa isang kisap mata ay bigla na namang naglaho ang asong iyon. Kaya't pansamantala akong natigilan sa aking ginagawa at pinuntahan ko kung saan naruroon ang asong nakita ko kani-kanina lang. At nang marating ko nga ang lugar ay wala talaga akong makitang aso. Kung kaya't inikot-ikot ko ang aking paningin sa buong paligid.
Subalit wala na talaga akong nakita pang asong nandoon. Disyembre 27, taong kasalukuyan. Nang mayaya ang tatay ko ng isa niyang kaibigan para mag-inuman sa kanilang bahay. At noong mga pagkakataong iyon ay sinama ako ng tatay ko. At dahil nga sa gusto ko ring sumama sa kanya para naman magkita kami ng aking kaibigan na siyang anak din ng kumpare ng tatay ko. Medyo malayo-layo din ang aming lalakarin at dadaan pa kami sa gitna ng palayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon na habang kami kasalukuyang naglalakad nang mayroon kaming makitang isang babae sa bubunga ng bahay ng aming kababaryo. Tatawagin natin sa pangalang Larry dahil sadyang daraanan namin ang bahay ni Larry bago namin marating ang bahay ng kumpare ng tatay ko. Isa itong babae na nakadapa sa bubunga ng bahay ni Larry. Nakitang-kita talaga naming hinahawi ng babaeng iyon ang isang parte ng bubungan na gawa lamang sa pawid. Malayong malayo pa lamang kami ay kitang-kita namin iyon. Dahil sa sadyang magdidilim pa lamang ang mga oras na iyon, na siguro'y 6:00 pasado iyon ng hapon. Kung kaya't agad na napasigaw ang tatay ko at tinawag niya itong si Larry. At dahil medyo malayo-layo pa kami sa kanilang bahay noong mga pagkakataon na iyon, matapos makasigaw ng tatay ko'y bigla na lamang napulalas at naalarma ang isang babaeng nakasampay sa bubungan ng bahay ni Larry. Kitang-kita namin itong gumapang at pumunta sa kabilang parte ng bubungan kung kaya't naglaho na lamang iyon sa aming paningin. Makalipas lamang siguro ang 1 minuto ay lumabas din itong si Larry kasama ang kanyang asawang nagdadalang tao. Agad naming binilisan ng aming paglalakad para nang sa ganon marating namin ang bahay ni Larry. At sinabi nga namin kay Larry pati sa asawa nito na mayroon kaming nakitang isang babae na nakadapa sa kanilang bubungan na tila ba hinahawi nito ang kanilang bubungan na gawa lamang sa pawid. Kaya't agad namang nanlaki ang mata ni Larry pati na rin ang kanyang asawa. Halos hindi nila paniwalaan ang aming sinabi. Napatawa-tawa pa itong si Larry. At dagdag pa sabi ni Larry ay wag naman daw namin silang biruin. Subalit seryosong sinasabi ng tatay ko na totoong nakita nga namin ang isang babaeng nakadapa sa kanilang bubungan. At bago nga namin lisanin ang bahay ni Larry ay nagbitaw muna ang tatay ko ng katagang, "Mag-ingat na lang kayo. Ingatan mo ang iyong asawang buntis. Dahil hindi ako magkakamaling aswang ang aming nakita." Napansin ko sa itsura ng babaeng asawa ni Larry na namula ito nang banggitin ng tatay ko ang katagang aswang. Matiwasay naman naming narating ang bahay ng kumpare ng tatay ko. Natawagin na lamang natin sa pangalang Domingo o mas kilala sa pangalang Duming. At kaarawan pala ng asawa nito. At maraming handa, talaga namang napalaban ako sa pagkain. Maya't maya kain. Nasarapan talaga ako ng luba sa inihaing biko at malalaking puto. At yun po ang huli kong nilantakan matapos namin kumain ng tatay ko ng kanin. Kumatay kasi ang kumpare niya ng isang kambing at native na manok. Na habang kumakain ako ng biko ay kitang-kita ko ang tatay ko na walang haba sa pagkain ng ulo ng kambing. Kulang na lang ay hawakan ng tatay ko ng 2 kamay ang ulo ng kambing at ngat-ngatin at sipsipin ng mata. At kitang-kita ko talaga kung paano kinalkal ng tatay ko ang mata ng kambing na iyon bago niya sinubo. Halos matawa talaga ako dahil habang kinakalkal ng tatay ko ang mata ng kambing ay nakikita ko ang itsura ni Duming na napakasama ang titig nito sa ulo ng kambing.
Habang itong ulo naman ng kambing ay nakangisi kay Duming. Dahil nandoon pa ang mga ngipin ng kambing, kaya't napatanong ang tatay ko kay Duming na kung bakit sinama ang mga ngipin nito sa pagluto. Saan naman ni Duming ay nahirapan daw siyang tanggalin ang ngipin kung kaya't sinama niya na lamang sa pagluluto. Saad naman ni Duming sa tatay ko'y malinis naman iyan. Dahil tinutbrasan daw niya ang ngipin ng kambing bago niya sinalang sa lutuan. Sinampalukan kasi ang ulo ng kambing kasama ang mga paa nito. At ang luto naman sa katawan ng kambing ay kinaldereta. Matapos din makipag-inuman ng tatay ko sa kanyang kumpare, ay umuwi din kami kaagad. Siguro'y alas 10 pasado na iyon ng gabi. Na habang naglalakad kami pauwi at palusong na sa kapatagan, nang bigla kaming makatanaw ng isang tao nga pasalubong ito sa amin habang ito'y naglalakad. Na habang palapit kami ng palapit sa taong iyon ay pansin naming babae dahil mahaba ang buhok nito. At nang mas lalo pa nga kaming nakalapit sa taong iyon, ay magulat pa kami dalawa ng tatay ko dahil ang aming nakitang tao ay yung babaeng matandang binilhan namin ng balat ng nyug. Kung kaya't labis talaga kaming nagtaka ng tatay ko kung bakit papanong nakarating iyon doon. Napakalayo ng bahay noon. At bukod pa nga doon, ang talagang nakakaagaw ng pansin, gabing-gabi na. At nang makasalubong na nga namin ng isa't isa ay agad din namang binati iyon ng tatay ko ng magandang gabi. Hoy Nay, saan ka galing? Bakit gabing-gabi na nandito ka pa rin naglalakad sa kapatagan? Anong ginagawa mo dito? Ha? Sino nga ba kayo? Anong pakialam niyo sa akin? Hindi mo na ba kami nakikilala, Nanay? Kami yung bumili sa iyo ng bunot nung nakaraang araw. Ha? Hindi ko kasi kayo masyadong namukhaan, madilim na. Kayo nga ba ang nagpunta sa bahay? Kayo ba iyon? Kami nga po, Nanay. At bakit po anong ginagawa nyo dito Ang layo-layo ng bahay nyo at gabing-gabi na. Ay, hinahanap ko kasi yung aso kong nawawala. Ay, hindi ko makita-kita Isang araw na kasing hindi nakauwi ang aso kong iyon. Kaya tinanap-hanap ko. Bakit naman po gabi na kayo naghahanap pwede namang maghanap sa araw Yun nga ang problema Ginabi ako sa paghahanap sa asong iyon. Kanina pa kaya akong umagang paikot-ikot dito sa baryo ninyo. O siya, sige, nagmamadali pa kasi ako Ha? Mauna na ako sa inyo. Ingat na lang kayo sa daan. O sige, Nay, mag-ingat ka rin sa daan. At baka mapasobsob ka pa sa kanal. At nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakad ng tatay ko. At nang makababa na nga kami ng kapatagan at matapos naming makatawid sa ilog, ay may narinig na lamang kaming isang malakas na pagsigaw. Na ang sigaw at tinig na aming narinig ay nagmula sa bahay ni Larry. Kaya't nagmadali kaming naglalakad ng tatay ko para puntahan iyon kung ano nga ba talaga ang dahilan ng pagkakasigaw na iyon. At dinig na dinig naming busis iyon ng isang babae. At nang marating na nga namin ang bahay ni Larry, ay nakita namin ang asawa nitong babae na umiiyak. Dahil tuloy-tuloy daw itong dinudugo tapos nitong makakita daw ng isang malaking baboy sa silong ng kanilang bahay. Kitang-kita ko talaga na maraming dugo ang sahig ng kanilang bahay na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kawayan. Kung kaya't agaran din naming sinakluluhan iyon. Pumunta kami ng tatay ko sa kanyang kakilalang manghihilot. Bukod sa manghihilot, isa pa itong albularyo. Natawagin natin sa pangalang Aling Landa. At agad din namang pinuntahan ni Landa ang bahay ni Larry kasama kami. Ayon nga kay Aling Landa,
ay inaswang daw ang asawa ni Larry. At alam na alam talaga ni Aling Landa na kakaalis lang daw ng aswang. Dahil amoy na amoy daw niya ang paligid. At mabuti nga daw ay nakita kaagad ni Larry ang kanyang asawa, kung kaya't napurnada ang binabalak ng aswang na kainin ang bata. Dagdag naman ni Aling Landa ay wag na daw mag-alala dahil kunting dugo lang naman ang nawala sa kanyang asawa at safe pa naman daw ang bata sa loob. Agad na hinilot ni Landa ang asawa ni Larry, kaya't pumasok sa isipan namin ng aking tatay na yung babaeng binilhan namin ng bunot ng nyug, ang aswang na sumalakay sa bahay ni Larry. Dahil yun lang naman ang aming nakasalubong at wala nang iba. Kung saan nga namin ito nakasalubong ay malapit na ang bahay ni Larry doon. At simula nga sa araw na iyon ay pinagbawalan na ng tatay kong doon bumili ng bunot si nanay. At pinaliwanag namin sa nanay ko ang lahat, kung kaya't madali ding naunawaan iyon ng nanay ko. At pinili na lang ng nanay ko na sa iba na lang bumili ng bunot na siyang gagamitin sa pagluluto ng pinakamasarap na bibingka. Hanggang dyan na lamang po mga kaibigan ang kwentong ibinahagi ko para sa inyo na patungkol sa kababalaghang nangyari sa aking buhay. Maraming salamat po Sir Spicy dahil binigyan mo po ng pagkakataong maibahagi ang kwento kong ito na patungkol sa nangyaring kababalaghan na dinanas ng aking buhay. Maraming salamat din po sa inyong masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. Ayan nga mga kaibigan, ang isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na tawagin natin sa pangalang Bingig. At gaya nga po ng dati, kayo na lang po sana ang bahalang humusga kung inyo itong paniniwalaan. Hinihiling ko po mga kaibigan na sana'y patuloy lang po kayong nagsusubaybay sa bawat kwentong ibinabahagi ko para sa inyo na patungkol sa mga kababalaghan. Mga kaibigan, better luck next time. I love you.